Ang kwento ay nagaganap sa isang abandonadong lugar na kung saan ang isang lalaki na nagsalita at nagpakilala na siya ay si Molmont Carl, at nagtatrabaho bilang mercenary, at nagtatanong sa iba kung may ideya sila kung anong lugar ito. Sumagot ang isang lalaki na nagpakilala bilang si Lyle, na nagsabi na siya ay may-ari ng isang woodshop mula sa Edela, at humingi ng tawad dahil hindi niya rin maalala kung bakit sila narito. Kasunod nito, isang matabang lalaki ang nagsalita, at nagpakilala bilang si Greed. At nagsabi na siya ay nagtatrabaho sa isang antique store sa Halcyon. Nag-aalala niyang idinagdag na hindi rin niya alam kung bakit sila narito. Isang batang babae na may pulang buhok, si Jenna, ang nagsabi na siya ay namumuhay sa isang malayong kagubatan at ipinaabot na wala rin siyang kaalaman kung ano ang nangyayari. Habang ang isa pang miyembro ay lumapit at nagpakilala bilang si Han Islat, isang magsasaka, sinasalamin niya ang nararamdaman ng iba pang miyembro na may pagkalito, dahil hindi rin niya alam kung nasaan sila. Mayroong 11 sa kanila na hindi kilala ang lokasyon at wala sa kanila ang may alam kung paano sila nakarating dito o kung ano ang ginagawa nila roon. Sa gitna ng mga hinala, may nagtatanong kung panaginip lang ito, habang ang isa ay nagtatanong kung sila ba ay dinala ng isang salamangkero, marahil para sa eksperimento. Matalim na pinagsabihan ni Molmont ang taong yon para sa kanyang iniisip na ito ay walang kabuluhang pag-usapan, at pinaalalahanan siya ng lalaki na magtuon sa pagresolba ng sitwasyon. Nagkomento si Lyle na ang tanging tiyak ay silang lahat ay nanggaling sa iisang lugar na tinatawag na Tonia. Sinabi rin niya kung patuloy sila makipag-usap sa isa't isa ay maaaring hindi sila makakuha ng sapat na impormasyon ukol sa mga nangyayari. Bago pa nila maisalip ang kanilang pag-uusap, biglang lumitaw ang isang cute na maliit na diwata na may dalawang mahahabang tirentas. Sa isang mapag-usisang ekspresyon, tinanong niya kung ano ang kanilang ginagawa at ipinaalam sa kanila na malapit ng buksan ni Master ang isang tinatawag na time and space crack. Kaya't kailangan nilang maghanda para sa laban. Habang nag-aalala ang grupo sa kanyang pagkakakilanlan, ipinakilala ng diwata ang kanyang sarili bilang si Isel, na namamahala sa lugar na ito at nagbabala sa kanila na manatili sa linya kung ayaw nilang masaktan. Sa kabila ng kanyang babala, hindi naapektuhan si Molmont at tila naiirita ito. Tinanong niya kung siya ba ang nagdala sa kanila rito. Nang magtanong ang diwata kung bakit niya gustong malaman, biglang kinuha ni Molmont ang kanyang espada at sinabihan ng diwata ng napakawalang hiya nito matapos nilang kidnapin ang mga tao rito. At nagbabala na tuturuan nito paano sabihin sa kanila ang kinakailangan ng mga impormasyon nila. Malalim na bamantong hininga ang diwata at nagbabala sa kanya na itigil ang pagpapanggap na mangmang kung ayaw niyang mamatay. Nagbanta si Molmont sa diwata, at pinagsabihan niya ang diwata na napakaliit nito para magpagsalitaan siya ng ganoong kalaki sa isang katulad niya na malaking tao. Tumawa lamang ang diwata sa kanya at sinabi na bakit ganyan ka umasta sa akin. Sa isang biglaan at nakakagulat na pangyayari, biglaang inatake ni Molmont si Isel, na naglalayo na turuan siya ng leksyon at tamang asal. Gayunpaman, bago niya maisigawa ang kanyang pag-atake, ang diwata ay mabilis at agad na hiniwa ang kanyang leeg, na nagpadala sa kanyang mabilis na pagkamatay. Isang notification ang lumabas at nagsabi, si Molmont ay bumalik na sa yakap ng Diyosa. Ang kanyang diwa sa pakikipaglaban ay mananatiling alaala magpakailanman. Sanhi ng kamatayan, pagpapakamatay dahil sa stress. Lahat ng iba pang tao sa lugar ay nagsimulang magpanik at natakot. Sinabi ng diwata na kung manggahas silang hawakan siya, mamamatay sila. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng panginginig sa bawat isa sa kanila. Nagsimula silang magtanong sa kanya at alamin kung ano ang gusto niyang gawin nila para sa kanya at bakit niya sila kinidnap. Sinabi niya na gusto lamang niyang makipaglaban sila ng mabuti at manalo ng maayos. Habang sila ay nag-uusap, isang notification ang lumabas ulit, isang party ang nabuo. Edrag at Edrop ang mga bayani. Si Lyle, Ranto, Marlin, Kelcard, at Jack Senador ay nadagdag sa isang party na tinawag na Party 1. Ipinahayag ng diwata na nagsimula na ang mga masters at dapat silang maghanda. Sinabi niya ang ilang salita na nagpabukas ng isang malaking pinto at tinatawag nilang crack of space and time. Pagkatapos niyang sabihin ang mga salitang iyon, isang gate ang biglang lumitaw mula sa kawalan. Hiniling niya kina Lyle, Ranto, Marlin, Kelcard, at Jack Senador na pumasok sa gate kung ayaw nilang mamatay tulad ni Molmont.
Tinanong ni Han Islat ang diwata kung gusto rin niyang akyatin ang tore, na nagpasurpresa sa ibang mga manlalaro dahil parang alam niya ang kanilang layunin. Bago sila pumasok sa gate, nagtanong si Han Islat kung bakit wala silang mga pangunahing armas habang si Malmont ay may dala, sapagkat sila ay mga one-star hero at wala ni isang armas ang mayroon sila. Naisip ng diwata ito at napagpasyahan na kailangan nila ng mga armas. Pagkatapos, isang notification ang lumabas ulit, tips, mga bayani na walang armas ay magdala ng lumang bakal na espada sa labanan. Kung siya ay maglalagay ng armas sa weapon storage, sila ay makakuha ng mga armas. Maaari nilang piliin ang mga armas na gagamitin. Nagbigay din ang notification ng karagdagang impormasyon tungkol sa master stage na kanilang papasukan. Tinanong ni Lyle si Han Islat kung may alam siya tungkol sa lugar na kanilang kinaroroonan, at sinabi niyang hindi niya alam ang marami dahil hindi pa siya matagal sa lugar. Tiningnan siya ni Jenna ng kakaiba dahil parang may nangyaring hindi tama sa paraan ni Han. Pinayuhan sila ni Han na kumuha ng armas mula sa storage kung gusto nilang manatiling buhay. Sinabi din niya na malapit nang magsimula. Naguluhan sila dahil parang nagsasalita siya sa mga palaisipan at hindi malinaw. Habang naglalakad si Han Islat patungo sa storage, sinabi niyang malapit nang magsimula ang labanan. Nagsimulang magpanik ang lahat dahil karamihan sa kanila ay hindi pa nakaranas ng labanan. Pinayuhan sila ni Han Islat na kunin ang kanilang mga armas muna, sa kanila maaalala ang iba pang bagay. Pumunta silang lahat sa storage at kumuha ng kanilang sariling mga armas. Pumili sila ng mga sibat, espada, at isang bola na may mga spikes bilang kanilang personal na armas para sa hindi kilalang kalaban. Pagkatapos nilang kumuha ng mga armas ay makikita sa kanilang mga mukha ang lungkot at takot sa papunta sa entrance ng dungeon. Nagulat sila nang makita na nawawala ang bangkay ni Molmont at nag-isip kung ito ay ginawa sa pamamagitan ng mahika. Hinihimok sila ng diwata na tumahimik at pumasok na sa pinto. Nang mag-atubili silang pumasok, nagtataka sa kung ano ang kainahinalang portal na iyon. Sumigaw si Isel sa kanila na itigil na ang pagpapaliban at pumasok na. Sa kabilang banda, habang ang ating bida na si Han ay nakatingin sa isang shield, nagulat si Jenna na makita itong may hawak na shield sa gitna ng lahat ng kaguluhan, nagtatanong sa kanyang isipan kung dapat niya itong kunin para sa kanyang sarili. Lumapit siya kay Han at ipinahayag ang kanyang pag-aalinlangan tungkol sa kanilang sitwasyon, nagtatanong kung mayroon siyang anumang ideya kung ano ang naghihintay sa kanila. Tinanong din niya kung bakit nila kailangan ng mga armas, at nagdagdag ng mga tanong tungkol sa kung nasaan sila ngayon at kung ano ang pakay ng diwata. Sinabi lamang ni Han sa kanya na kailangan lang niya pumasok sa gate at patayin ang lahat ng kalaban na makikita niya at ang iba ay ayusin ang kanilang sarili. Habang sila ay nag-uusap, isang notification ang lumabas ulit, si Marlene ay bumalik na sa yakap ng Diyosa. Ang kanyang diwa sa pakikipaglaban ay mananatiling alaala magpakailanman. Hindi nagtagal, lumabas din ang parehong notification para sa natitirang 3 miyembro ng unang party, na nagdulot kay Han ng pag-aalinlangan kung ito ang dahilan kung bakit sila ay 1-star. Nang tanungin siya ni Jenna kung ano yun at kung may nangyari, pinakiusapan niya siyang tumahimik. Pagkatapos ng mga notifications na ito, isang huling notification ang lumabas, si Lyle ay bumalik na sa yakap ng Diyosa. Ang kanyang diwa sa pakikipaglaban ay mananatiling alaala magpakailanman. At ang unang party ay nawasak, na nagsasabi na natalo ang unang grupo na pumasok. Nagalit ang diwata dahil wala sa kanila ang nakalampas ng malayo, kaya't wala siyang magawa kundi ang bumuo ng bagong party. Ang pangalawang party na nabuo ay binubuo ni Han, Jenna, Dejil, Grit at Kale. Sinabi ni Han na sila na ang susunod. Nagtanong rin ang babae na kung bakit hindi pa rin nakabalik ang mga grupo na unang pumasok. Samantala, isang matandang lalaki mula sa bagong nabuo na partido ang nagsabi sa diwata na hindi siya makalakad dahil sa kanyang arthritis, humihingi ng pag-iwan sa kanya. Gayunpaman, napagtanto ni Jenna na siya ay nagpapanggap, kaya't pinaalala niya sa lalaki na maayos siyang naglalakad kanina, habang ang diwata ay naiirita sa kanilang pagiging mga mangmang. Nang mapansin ni Jenna na naglalakad si Han patungo sa kainahinalang portal. Sa pilitan niyang hinayla ang matandang lalaki, hinihimok na dapat sumama siya at subukan nilang magtagumpay ng magkasama, kahit na tila nag-aatubili ang lalaki. Samantala, ang iba sa kanila ay nagtatanong kung ano ang nais ipagawa ng diwata sa kanila,
at ang matabang miyembro ay nag-aalala na hindi pa siya nakahawak ng spears dati. Kasabay nito, ang pangunahing bida natin na si Han ay tiyak na pumasok sa portal. Nang pumasok sila at sinuri ang kanilang paligid, nagtataka sila kung pumasok ba sila sa isang templo at napansin ang mga nakasulat sa dingding. Ang inskripsyon ay nag-uutos sa kanila na mangolekta ng iba't ibang mga bihirang materyales. At binibigyang diin ng sistema na sila ay kasalukuyang nasa unang palapag ng kanilang hamon. Hindi nagtagal, isang screen ang lumitaw, na nagsasaad ng kanilang misyon na akyatin ang tore at iligtas ang mundo. Bilang tugon, ang pangunahing bida natin na si Han ay umako ng pamumuno, na nag-utos sa kanyang mga kasamahan na maghanda habang ang pinto patungo sa unang palapag ay bumukas. Sa isang mahigpit na paalala, pinayuhan niya silang huwag mawala ng pokus o magpakabahala habang sila ay nagsisimula sa kanilang paglalakbay. Makalipas ang kaunti, natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa isang malawak na espasyo, na nag-iiwan sa kanila ng mga katanungan kung ano ang lugar na ito. Samantala, ipinaalam ng sistema sa pangunahing tauhan na ang uri ng misyon sa Floor 1 ay pagsupil, at kailangan nilang puksain ang lahat ng mga kaaway. Hindi nagtagal, ang mga level 3 na goblin monsters ay naglakad patungo sa kanila. Sa sandaling iyon, pinaalala ng ating bida na si Han sa kanyang mga kasamahan na sinabi niya kanina na sila ay mamamatay kung hindi sila lalaban. Kaya kailangan nilang ituwid ang kanilang mga isip. Gayunpaman, nang lumingon siya, napansin niyang, maliban kay Jenna, 3 miyembro ng grupo ang tumakbo pabalik upang iligtas ang kanilang mga sarili. Sa isang desperadong pakiusap, pinaalala ni Jenna sa matandang lalaki na siya ay may arthritis, ngunit habang nagmamadali, iginiit ng matanda na ito ay gumaling na. Ang sistema ay nagbigay ng alerto na sina Jill, Jenna, Greet, at Kale ay tinaglay ng takot, na nagresulta sa 30% ng pagbaba ng kanilang mga stats. Gayunpaman, sa kanilang sorpresa, ang lahat ng mga takot na miyembro ay naantala sa pamamagitan ng pagkakasalubong sa isang hindi nakikitang pader, na nagbigay sa kanila ng pagkagulat. Habang sila ay desperadong tumatama sa pader upang masira ito, sinabi ni Greet na bakit hindi sila makalabas. Nagsalita din si Kale na masakit na ang kanyang likod. Sinambit din ng matandang lalaki na siya ay natatae na at kailangan na itong may palabas. Iniisip ni Han ang kanilang aksyon ay isang kaawa-awa. Sa pagsubok na mapagtagumpayan ang takot ni Jenna, tinanong niya si Han kung maaari silang makalabas kung matatalo nila ang mga goblin. Sinabi lang ni Han sa kanya kung marunong siyang gumamit ng armas ng pana. Sa kung saan tinukoy ni Jenna na ang kanyang ama ay isang hunter. Si Jenna ay may mga palaso at pana bilang kanyang armas habang si Han ay may espada at shield. Sinabi ni Han Islat na siya ang unang aatake habang si Jenna ay magko-cover mula sa likod at tinanong kung kaya niyang gawin yon. Pumayag si Jenna sa estratehiya ni Han at tinanong ang tungkol sa natitirang mga miyembro, at sinabihan siya ni Han na huwag silang bigyan ng pansin at tinawag silang mga walang silbi. Habang ang kawan ng mga goblin monsters ay nag-charge ng nakakatakot patungo sa kanila. Nagsimula si Han na magsalita sa kanyang sarili na hindi pa siya nakahawak ng armas dati at hindi rin siya gumamit ng shield. Kahit nakilala siya bilang Han Isolat, binigkas nito na ang tunay na pangalan niya ay Han Sojin, at iniisip niyang nahulog siya sa isang laro na lahat ay nakasalalay sa swerte. Si Han ay nagtatatag ng matibay na determinasyon sa kabila ng kanyang pagkalito at kaguluhan at hinaharap ang paparating na banta ng direkta. Nagsimula ang paglaban nila Han at Jenna na nagtutulungan upang protektahan ang isa't isa mula sa mga goblins. Habang ang iba pang 3 miyembro ng party ay patuloy na kumakatok sa pader, umaasang magbubukas ito at magbibigay sa kanila ng daan pabalik sa kanilang mga tahanan. Ano kaya ang mangyayari sa kanilang mga kapalaran sa laro na ito? Ang Pick Me Up ay isang mobile game na ginawa ng Mobius, at ang layunin ay makarating sa ika-100 na palapag ng tore. Maaaring lumikha ang manlalaro ng mga materyales upang patatagin at suportahan ang kanilang hero at gumamit ng estratehiya at taktika upang linisin ang tore. Bago napadpad ang ating bida na si Han Sojin sa isang laro. Ito ay namumuhay lamang ng isang ordinaryong buhay. Habang naglalaro ng laro sa kanyang cellphone, nakatanggap siya ng abiso na ang Pick Me Up ay nakamit ang isang kahangahangang milestone ng 1,000,000 pag-download. Ang mensahe ay nagbigay pugay sa tagumpay nito sa malawak na suporta mula sa mga masters sa buong mundo,
na nagbigay daan sa pag-aanunsyo ng isang espesyal na kaganapan upang ipagdiwang ang tagumpay na ito. Napagtanto ni Han ang tungkol sa Transcendental Advent at sinabi niyang ang isang pangit na inflated na laro ay sa wakas ay nagkaroon ng tamang kaganapan. Habang iniisip ni Han ang mga mechanics ng laro, nagmuni-muni siya sa iba't ibang rating ng star na ibinibigay sa mga karakter na bayani. Mula 1 hanggang sa 7 stars. Sa kabila ng kanyang masusing pagsisikap, siya ay nagdadalamhati sa kanyang sarili bakit hindi ito pinagkalooban ng swerte, na nabanggit niya na kahit na pagkatapos ng maraming binayaran na gacha pools, ay hindi siya nakakuha ng bayani na may rating na mas mataas kaysa sa 5 na stars. Ang pahayag na ito ay malinaw na kaiba sa tila maswerteng kinalabasan na naranasan ng iba na gumamit ng sistema ng laro. Gayunpaman, nakakuha ng pansinihan ang isang partikular na dungeon na may mababang drop rate ng pinapangarap na Book of Reserval, isang bihirang item na may kakayahang itaas ang mga bayani sa 7 star na estado. Sa kabila ng nakakatakot na odds, hindi niya nakita ang dahilan para hindi sumali sa hamon. Tinanggap ni Han na ang Pick Me Up ay naiiba mula sa mga katulad na laro na may mahigpit na mga patakaran. Kahit ang mga bayani na pinuhunan ng malalaking resources ng mga manlalaro ay hindi maibabalik kung sila ay mamamatay kahit sa isang beses lamang. Sa isang estratehikong pananaw, isinasaalang-alang ni Han na kung ito ay 1 star o 6 na star, kung mamatay sila ng isang beses, malamang ito'y tapos na. Kaya't ipinadala niya ang isang recon team ng mga karakter na hindi niya pinapahalagahan muna sa dungeon upang mag-scout ng mga bagay. Nang matanggap ni Han ang abiso na ang Advent Dungeon ay nagbukas na at ang lahat ng kanyang mga karakter sa laro ay nahawaan ng takot, na nagresulta sa 30% na pagbawas sa kanilang mga stats, hindi niya maiwasang magtaka kung bakit sila ay natatakot ng ganito. Sa kabila nito, nanatili siyang matatag, na kinikilala ang kahalagahan ng pag-aaral sa mga pattern at anyo ng boss. Nang bigla ang isang karakter na si Diora ay nagsasabi na sila'y umurong na. Nang bigla, isang level 999 na kaaway ang lumitaw mula sa harapan nila at pinatay ang lahat ng kanyang mga karakter. Na nagbigay daan kay Han na isipin kung ito ay isang bug. Nang ang sistema ay nagulat ng kanyang pagkatalo, itinuring niyang malinaw na error sa sistema ng laro ito, dahil ang lahat ng kanyang mga karakter sa party ay napatay bago niya pa makita ang mga pattern ng boss at wala siyang nakuha mula rito. Ngunit hindi niya alam na malapit na siyang madala sa laro ng pisikal. Gayunpaman, ang pangamba ni Han ay lumala nang ang level 999 na nilalang ay nagbigay ng masamang ngiti at nakatingin sa kanya sa pamamagitan ng screen ng cellphone, na nagsasabing natagpuan na siya. Nagulat si Han habang siya ay nakakita ng pattern at nag-isip na ang laro ay dapat na logically matapos na base sa nakakadismaya na pagkatalo na naranasan niya. Bigla, hindi na makita ni Han ang anumang bagay, at ang sistema ng laro ay nag-notify sa kanya ng pagbuo ng isang account at tinanong siya na pumili ng pangalan. Na nagbigay sa kanya ng kuryosidad kung ano yon. Inirekomenda ng sistema na piliin ang pangalang anything, at nagtataka si Han kung ito ba ay pinaikli ng anuman. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan na piliin ang opsyon na oo, ang sistema ay nagpasya ng nakapag-iisa, na nagbigay sa kanya ng gulat dahil hindi pa siya nakumpirma. Tinanggap siya ng sistema sa pangalang anything sa mundo ng pick-me-up na laro. Pagkatapos, tinanong nito kung nais niyang simulan ng tutorial, na nagmungkahi na makakatanggap siya ng isang nakatakdang gantimpala sa pagtatapos nito na agad naman nagbigay ng pagkagulat sa mga mata ni Han. Hindi nagtagal, nagsimula ang tutorial, at natagpuan ni Han ang kanyang sarili sa isang hindi kilalang lugar na wasak na may espada sa kanyang kamay, kung saan ang gusali ay natatakpan ng apoy. Ang sistema ay nagsabi na sa isang maliit na bayan sa lalawigan ng Haim, mayroong isang batang lalaki na nagngangalang Han Islat. Sa Tonia, kung saan nakatira ang mga tao kasama ang ibang mga lahi, isang hindi kilalang kaaway ang sumalakay sa mapayapang lupaing iyon. Ipinahayag ng sistema na dapat umakyat si Han sa tore kung nais niyang iligtas ang mundo at ipinaalam na maraming mga bayani ang sasama sa kanya. Agad na ipinakita ng tutorial quest kay Han ang gawain ng pagharap sa mga sumasalakay na goblin sa bayan. Nang siya ay lumingon, nagulat siya nang makita ang mga nakamamanghang goblin na nagbabantang umatake, na nagbigay sa kanya ng takot, ngunit hindi siya nagtagal upang tanggapin ang katotohanan. Nang ang halimaw ay umatake, bahagyang nagawa ni Han na ipagtanggol ang sarili sa atake gamit ang kanyang espada. Sa bagong natuklasang determinasyon,
naglunsad siya ng counterattack, at sa huli ay natalo ang nilalang. Sa kabila ng kanyang tagumpay, nakipaglaban si Han sa magkasalungat na damdamin habang sinusubukan niyang maunawaan ang pakiramdam ng pagkuha ng buhay ng ibang organismo. Sa wakas, nalinis niya ang yugto, at siya ay umuusad, nagtatanong kung siya ba ay nasa isang laro. Sa kanyang pagkagulat, nakatagpo siya ng isang eksena na kahawig ng laro ng Pick Me Up, na nagbigay sa kanya ng pagkagulat. Bigla, lumabas ang isang mensahe mula sa sistema, na nagtatanong kung nais niyang mag-summon ng isang kasama bago magpatuloy sa susunod na yugto. Inutusan siya ng sistema na mag-navigate sa Summon tab sa menu, na ipinakita na ang unang summon ay libre at mayroon namang 500 gems para sa isang high-ranked summon, na nagbigay sa kanya ng kuryusidad kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, bago niya lubos na maunawaan ang mga pangyayari, isang pinto ang bumukas at isang karakter na kasama ang lumitaw sa harap niya. Agad na ipinahayag ng sistema kay Han na si Master Anything ay nakatanggap ng isang 4-star hero na nagngangalang Shay, na nagdulot sa kanya ng kalituhan at pagkakagulat sa hindi inaasahang pangyayari. Nag-isip si Han tungkol sa mga summon at nagtataka kung siya ba ay marirecruit ng ganoon mula sa isang pick-me-up na player summon. Tinanong ni Shay si Han kung siya ba ang nag-summon sa kanya at nagtanong kung sino siya. Nagpakilala si Han Sojin, at ipinahayag niya na siya ay si Shay Lathastri, isang knight at ipinalabas ng sistema ang kanyang mga attributes. Pagkatapos, pinayagan ng sistema si Han na bumuo ng isang party kasama ang bayani na si Shay, na nag-utos sa kanya na i-drag si Shay sa party slot upang lumikha ng kanyang sariling party. Sa pagsunod sa gabay ng sistema, isinama ni Master Anything si Han at Shay sa isang party, at sila ay muling ipinadala sa dungeon. Mabilis na pinaslang ni Shay ang mga goblin, at tinukoy ang tila kakulangan sa kakayahan ni Han, na nag-amin na ito ang kanyang unang pagkakataon. Napagtanto ni Han Sojin na sa kabila ng kanyang sariling kawalang karanasan sa espada, ang 4 na bituin na si Shay ay madaling napatumba ang mga goblin gamit ang pambihirang kasanayan at bilis. Nalinis ang unang stage at ang mga gantimpala ay ibinigay kay Shay. Kinikilala ni Han ang pagkakaiba sa stats sa pagitan nila dahil si Shay ay 3 star na mas mataas kaysa sa kanya, at wala naman siyang reklamo dito. Ngunit nag-umpisa ang mga problema mula doon. Ipinabatid ng sistema sa Master na mahusay ang paglaban ng kanyang mga bayani, at naghihintay ang huling yugto ng tutorial, na ang layunin ay ang pag-enhance ng mga bayani sa pamamagitan ng synthesis. Nang bumukas ang pinto ng huling yugto ng tutorial, sinabi ni Hana sa kanyang sarili na, patay, lagot na. Maya-maya, lumitaw ang fairy, na nag-udyok sa kanila na pumasok sa pinto, na binigyang diin na ang master ay naghihintay. Nang makilala siya ni Han ay agad na tinawag niya ang diwata na si Isel. Nagulat ang diwata, na nagtataka kung paano niya nalaman ang pangalan niya. Sinabi ng ating bida na nalaman niya dahil siya ay naglalaro ng Mobius game na Pick Me Up at ipinakilala ang kanyang sarili sa kanya na siya ay si Han Sojin. Nagulat ang fairy nang malaman ang pangalan niya ay si Han Sojin, at hindi Han Iselat, kaya't agad niyang sinuri ang data at napagtanto na hindi magkamukha ang nasa libro nito na taga Toniaheim na si Han Islat. Samantala, iginiit ni Han na siya ay si Han Sojin mula sa Seoul, at hinimok siyang ibalik siya habang siya ay mabait pa. Tinanong ni Isel kung siya ay mula sa Earth, at nang sinabi ni Han na oo, ay nalungkot si Isel nang makita ang pagkatakot sa kanyang mukha, nagtanong kung ano ang nangyari. Na nagsasabing siya ay mababaliw na. Pinilit siya ni Isel na pumasok, ngunit nagbigay ng pag-aalinlangan ang ating bida na si Han, na ipinahayag ang kanyang mga pag-aalala tungkol sa posibleng kinalabasan ng pagpasok sa arena, natatakot sa nalalapit na kamatayan. Sa kabila ng kanyang pangamba, tiniyak ng fairy na hindi siya mamamatay, na binigyang diin na siya ay sumasailalim sa synthesis. Sa kabila ng patuloy na pag-aalinlangan ni Han, sapilitang itinulak siya ni Isel sa arena, ang huling yugto ng tutorial. Nang siya ay pumasok, nagsimula ang proseso ng synthesis, na nagbigay sa kanya ng pagkagulat. Ang tinatawag na synthesis ay ang pag-enhance ng isang hero sa pamamagitan ng pagkombina sa kanila. Pinaghalo nito ang mga bayani, na isinasakripisyo ang isa upang mapahusay ang isa sa kanila. Napagtanto ni Han ang malupit na katotohanan na isa sa kanila ay magiging sakripisyo sa proseso. Habang iniisip ang kanyang kalagayan, kinilala niya ang kanyang status bilang isang mababang 1-star hero kumpara sa prestihiyosong 4 na star ni Shay.
Isinasaalang-alang ni Han ang kabaliwan ng isang karaniwang manlalaro na isasakripisyo ang isang mahalagang bayani tulad ni Shay. Iniisip niya na wala ni isang normal na manlalaro ang magkakaroon ng dahilan upang patayin si Shay at iwan siya. Nahihirapan siya sa pag-iisip ng kanyang nalalapit na pagkamatay sa proseso ng synthesis, nagtataka kung sino ang magdadala ng isang 4 na bituin na bayani sa isang bituin tulad niya. Ngunit sa kanyang pagtataka, habang natapos ang proseso ng synthesis, siya ay naging mas malakas, habang si Shay ay naging magaan at nagsimulang maglaho. Nagtatanong si Han Islat kung bakit siya ay naglalaho at nagsalita ang hero na si Shay na wala na itong kahulugan dahil siya ay isang star na lamang at si Han ay isang 4 na star na hero na. Sumagot si Shay na hindi siya ang napili, na nagbigay kay Han ng pagkalito sa kanyang mga misteryosong salita. Sa isang ngiti, sinabi ni Shay na iiwan na niya ito sa kanya. At agad pagkatapos nito siya ay nawala, na nagbigay sa kanya ng pagkagulat dahil hindi niya maunawaan ang nangyayari. Sa kasalukuyan ay bumalik ang eksena sa kanila, at ang takot na si Grit ay nabiktima ng pag-atake ng Goblin Monster, habang desperadong sinusubukan ni Jenna na iligtas ang iba pang mga takot na miyembro ng kanilang grupo. Sa kabaligtaran, ang bida na si Han ay matapang na humaharap sa mga halimaw, iniisip ang kanyang sariling pagkakataon na makaligtas. Kinikilala niya ang mga mechanics ng synthesis ng mga bayani. Napagtanto na ito ay isang simpleng drag and drop na function upang isakripisyo ang isang bayani para sa isa pa. Pinaslang niya ang halimaw, na sinasabi na maaaring nagkamali ang master sa pagdrag, o naglalaro siya ng hindi iniisip ang mga bagay. Matapos mapuksa ang mga halimaw, iniisip niya na siya ay maswerte, at namatay si Shay dahil ang master ay bobo. Kaya't itinuturing niyang basura ang larong ito. Pagkatapos, tumingin siya kay Jenna at tinanong tungkol sa iba pang 2 goblins, na agad naman sumagot si Jenna sa kanya na napatay na niya ang isa sa kanila. Ngunit biglang, ang isa pang goblin ay umatake kay Han at kinagat ang kanyang balikat. Agad siyang umiwas, nag-iisip na hindi niya alam kung paano siya na-summon sa loob ng pick-me-up na laro, ngunit alam niya ang isang bagay. Siya ay na-summon bilang isang 1-star hero bilang si Han Islat. Pagkatapos, iniisip niya na bago siya pumunta sa mundong ito, ang isang level 999 na bug monster ay tumingin sa kanya at ngumiti. Nakakumpuni si Han na siguradong ang halimaw na yon ang nagdala sa kanya sa larong ito. Sa matinding determinasyon sa kanyang mga mata, sinisiguro niyang mali ang pagpili ng halimaw na yon na maglaro sa kanya at agad niyang pinatay ang goblin monster sa isang tiyak na suntok ng kanyang espada. Matapos magwagi sa laban, natagpuan ni Han ang sarili na malubhang nasugatan, nawalan si Han ng isang braso sa engkwentro. Nag-aalala si Jenna sa kanyang kalagayan, ngunit pinasiguro siya ni Han na magiging maayos siya pagbalik nila. Iniisip ang kalikasan ng laro, kinikilala ni Han ang kakulangan ng kontrol ng manlalaro sa panahon ng labanan. Dahil karamihan sa mga labanan ay tila kusang nangyayari. Sa kabila nito, ang Pick Me Up ay may napakagandang 1,000,000 download sa buong mundo, na nagpapakita ng kasikatan nito. Nagmumuni-muni si Han sa apela ng laro, kinikilala na maaaring obserbahan ng mga manlalaro ang mundo ng Pick Me Up na parang sila ang mga Diyos. Tumingala siya sa langit at iniisip ang master, tinatanong kung nasisiyahan siya sa pag-oorganisa ng mga kaganapan sa laro. Sa kabila ng mga pagsubok at pagkabigo sa laro, naaalala ni Han ang mga aspeto na dati niyang tinangkilik ang Pick Me Up bilang manlalaro, tulad ng paggawa ng item, estratehikong taktika, at pag-angat ng bayani na may mga nakatagong tampok. Nakakumpuni siya na kahit may mga depekto ang laro, sulit na nagsikap at huwag sumuko. Siya ay ang pang-5 ranggo, si Loki, isang Master of Masters, at sa bagong determinasyon, hinahamon niya ang ibang mga master na panoorin ang kanyang pag-survive hanggang sa dulo. Ang antas ng bituin ni Jenna ay tumataas matapos ang matagumpay na pagganap sa yugto, na nakatanggap siya ng mga gantimpala. Gayunpaman, si Han ay kinilala bilang pinakamahalagang manlalaro para sa pambihirang pagganap. Mula sa 11 na manlalaro na pumasok sa dungeon, tanging sina Han Islat at Jenna lamang ang nakaligtas, habang ang iba ay naging biktima ng pag-atake ng goblin. Tinatanggap ng ating bida ang kanyang sitwasyon, na napagtanto niyang ang magreklamo ay para sa mga bata, kaya't hindi na siya magrereklamo pa. Habang nag-e-ensayo, kinikilala ni Han na ito ang mundo ng Pick Me Up, at siya ay nasummon bilang isang 1-star hero mula sa kanyang kapanganakan. Sa mundong ito,
Ang isang bayani ay maaaring mamatay sa dalawang paraan, sa pamamagitan ng pag-synthesize o sa pamamagitan ng paglaban. Iniisip niyang isa lamang siyang 1-star, at nagmumukhang walang silbi na maging 1-star hero sa larong ito. Dahil ang mga 1-star player ay itinuturing na disposable at pinakamababang kalidad. Ang kanilang mga pangunahing stats ay napakapangit, at mababa rin ang kanilang rate ng paglago. Nanghihinayang siya na sa ganitong kalagayan, baka hindi siya makaiwas sa panganib ng pagkakabuo. Ipinapakita ng sistema ang kanyang mga katangian, level 5, na may 44 sa 50 experience points, kasama ang iba pang stats, na walang natatanging kakayahan. Bilang pagtingin sa kanyang mga katangian, tinatindi niya ang kanyang pagsasanay. Na nauunawaan niya na kinakailangan na maging mas malakas. Pinaaalalahanan niya ang kanyang sarili ng kanyang pangunahing layunin, kinakailangan niyang mabuhay at maghiganti, at makabalik sa kanyang mundo. Nakikilala niya na hindi makakamit ang mga layuning ito nang hindi pinapalakas ang kanyang kakayahan, kaya itinulak niya ang kanyang sarili na mag-ensayo ng mabuti. Hindi niya tiyak kung paano magaganap ang mga kaganapan, nauunawaan niya na ang pagkukulang sa pagpapahusay ng kanyang kakayahan ay magdudulot ng kanyang pagkamatay, at ang hindi pagtanggap sa malupit na realidad ng kanyang sitwasyon ay magdadala sa kanya sa pagkakabuo. Habang nakatuon sa pagpapahusay ng kanyang agility sa pamamagitan ng masigasig na pagsasanay, hinahambing niya ang kanyang kasalukuyang kalagayan sa kanyang mga karanasan sa militar. Nag-eehersisyo siya ng masigasig, na kinikilala na hindi lamang pisikal na lakas ang kailangan niyang pagbutihin, kundi pati na rin ang mental na lakas. Nauunawaan niyang ang isang hindi matatag na pag-iisip ay hindi sapat para sa survival sa lugar na ito, kaya't inilaan niya ang kanyang sarili sa iba't ibang pagsasanay. Naiisip niya ang kanyang pagkabata nang walang proteksyon ng magulang, at natanto niyang siya ay umunlad sa gitna ng tensyon at pagsubok. Habang siya ay nagpo-push-ups, lumapit sa kanya si Jenna, na nagtatanong kung ano ang ginagawa niya, sa kung saan tumugon si Han na siya ay nag-eensayo upang patayin ang mga halimaw at nagtatanong kung bakit. Nagtaka si Jenna kung bakit tila magaspang ang tono ni Han at inihayag na siya ay naghanap sa kanya. Hawak niya ang kanyang pana at palaso, sinabi niya kay Han na pinag-isipan niya ito ng magdamag, kung ano ang gagawin mula ngayon, at tinanong kung hindi ba sila makakalabas dito. Pagkatapos, ibinunyag niya na ang kanyang ama ay isang mang-uukit, kaya't ang archery ay isa sa kanyang mga hobby. Determinado, itinutok ni Jenna ang target gamit ang kanyang pana at palaso, na sinisiguro sa kanya na hindi siya magiging pabigat. Napagtanto niya na wala namang pagbabago sa pamamagitan ng pag-iyak at pagrereklamo. Ang kanyang palaso ay tumama sa target. Kaagad na tinanong siya ni Han kung siya ba ay marunong mag-survive, at tinanong kung unang beses niya bang lumaban sa totoong buhay ay kahapon. Sumagot si Jenna na siyempre, at inamin na mas gusto niyang manatili sa bahay, at nang tinanong ni Han kung gaano siya kahusay sa pana at palaso, sinabi niyang medyo lang. Hindi alam ni Jenna, tiningnan ni Han ang kanyang attributes window, na natuklasan na si Jenna Sirai ay nasa level 2, na may 5th sa 20 experience points. Sa iba pang attributes, ang kanyang unique skill ay low-rank archery. Naghula si Han na nakuha niya ang 4 na puntos sa stats mula kahapon at napansin na siya ay mas mababa kaysa sa kanya sa stats. Ngunit mayroon siyang unique skill. Iniisip niya na kahit hindi siya ganoon kahusay dahil ito ang kanyang unang pagkakataon na lumaban, nakapatay pa rin siya ng goblin. Higit pa rito, napansin ni Han ang kakayahan ni Jenna na mabilis na makibagay sa malupit na realidad ng kanilang sitwasyon, na nagpapakita ng tibay na nagbibigay daan sa kanya na magpatuloy sa kabila ng mga pagsubok. Pinuri niya ang malinaw na layunin at determinasyon ni Jenna, kinikilala siya bilang isang mahalagang asset sa kabila ng kanyang kawalang karanasan. Nakikita siya bilang isang natatagong hiyas na may hindi pa natutuklasang potensyal, kaya pumayag si Han na ibigay ang kanyang suporta, kinikilala siya bilang isang maasahang kaalyado sa kanilang pakikibaka para sa kanilang survival. Na may determinadong kilig, na iniabot ni Jenna ang kanyang kamay kay Han, na naaalala ang mahalagang aral ng kanyang ama tungkol sa kahalagahan ng mga koneksyon sa buhay. Habang ang kanilang mga kamay ay nagtatagpo sa isang matibay na handshake, ipinahayag niya ang kanyang pananabik na makipagtulungan sa kanya bilang isang kasamahan. Samantala, pinapaalalahanan ng sistema si Han tungkol sa positibong nararamdaman ni Jenna sa kanya, na nagpapahayag ng paglikha ng intimacy bonus.
Nagbibigay ito ng mga tips sa paggamit ng bonus na ito para sa mga pagtaas ng stats kapag bumubuo ng isang party kasama ang ibang hero, na hinihikayat siya na samantalahin ito. Sa kabila ng mga potensyal na benepisyo, napag-alaman ni Han na ang patuloy na paglitaw ng mga mensahe mula sa sistema ay medyo nakakainis. Maya't maya, tinawag ng ating bida na si Han ang diwata na si Isel ng malakas, nagtatanong kung siya ay narito. Lumabas si Isel sa kanyang harapan at galit na sumigaw na siya ay abala pa ngayon, na nagdulot kay Han na magkomentaryo na napakabilis nito lumitaw sa kabila ng kanyang di umano'y pagiging abala. Sinasabi ni Isel na hindi siya sasagot ng anuman. Gaano man siya magtanong, at hinihimok siya na umakyat sa tore kung sila ay nagtataka, binibigyang diin na ang sagot ay nasa tore. Nang tanungin ni Han kung siya lamang ang makakakita ng stats window sa itaas ng kanyang ulo, nabigla si Isel sa kanyang naging tanong, nag-aalala na sinusubukan niyang mapanatili ang kanyang anyo, at nagsabi na hindi niya alam ang kanyang sinasabi. Ibinunyag ni Han na nakasulat sa taas ng kanyang ulo ang level 257, at napaisip na nagtataka si Isel kung siya ay makakakita nito. Idinagdag niya na ito ay dahil may naghalo, at hindi sinasadyang sinasabi na tiyak na may nakakainis na bagay na ginawa si Han, ngunit agad siyang napaisip kung ano ang kanyang sinasabi. Ang reaksyon ni Isel ay nagpatibay kay Han na siya lamang ang makakakita ng mga peking mensahe ng laro at ng master. Tinanong niya si Isel kung ano ang mangyayari kung ang master ay huminto sa laro, na nagdulot ng pagkabigla sa ferry. Hinikayat siya ni Isel na manalangin na ang master ay hindi huminto. Iniisip ni Han ang hindi pangkaraniwang sitwasyon ng pagkakabuo kasama si Shay, na itinuturing na higit pa sa isang regular na pagkakamali ngunit isang malaking pagkakamali ng master. Sinabi ni Han na kinuha niya ang mababang posibilidad ng pag-summon ng isang 4 na star hero, na tinatayang nasa 1% sa pagbayad ng summoning, at naniniwala na nasayang ng master ang kanyang swerte na yun sa pagkakamaling ito. Iniisip niyang ang pick-me-up ay nakalock sa cellphone, kaya hindi ito ma-restart, at naisip niya na ang huling beses na nangyari ang ganoong senaryo sa kanya ay 1 linggo pagkatapos ng unang pagkakataon. Tinanong niya si Isel kung ang oras dito ay iba sa oras sa Earth. Naagad naman na ikinainis ng diwata, at galit na ipinaalala sa kanya na sinabi na niya na huwag magtanong ng kahit anong tanong at iginiit na hindi siya sasagot. Napagtanto ni Han na ang diwata na si Isel ay walang magagawa sa kanya. Ang kaya lang niyang gawin ay makialam sa mga sitwasyon ng pagtatanggol sa sarili at kapag ang mga utos ng master ay hindi nasusunod. Lumapit si Jenna kay Han at tinanong kung tungkol saan ang kanilang pinag-uusapan. Ipinaliwanag ni Han na kailangan nilang dumaan sa isang tore na may 100 yugto. Idinagdag niya na ang isang tao na tinatawag na master ay maaaring magbigay ng mga utos sa pamamagitan ni Isel, at kailangan nilang tapusin ang mga misyon na ibinibigay nito. Idinagdag pa niya na malamang na makakalabas sila kapag umabot sila sa ika-100 yugto. Curious na tinanong ni Jenna kung kailangan nilang makipaglaban sa maraming halimaw, na kinumpirma ni Han at ipinaliwanag na yun ang dahilan kung bakit siya ay nag-eensayo at kailangang maging mas malakas. Nang magtanong siya kung sila lamang dalawa, nilinaw ni Han na maaaring tumawag ang master ng ibang tao at malamang na mas maraming tao ang tatawagin habang sila ay sumusulong. Kinilala ni Han na ang kanyang buhay ay nakasalalay sa kanyang mga desisyon mula ngayon, kahit na sa huli, ang kanilang mga buhay ay nasa kamay ng master nila. Pagkatapos ng isang araw ng pagsasanay, natuklasan ni Han ang isang kagiliw-giliw na batas ng mundong ito. Ang mga pang-araw-araw na pangangailangan at pagkain ay napapalitan sa susunod na araw. Kapag may iniisip na bagay na gusto niya, ito ay lumalabas sa mga drawer o sa closet. Gayunpaman, ang mga baril at mga katulad na bagay ay hindi gumagana. Napansin niya na ang resulta ng kanyang pagsasanay ay napakaiba na. Ngayon ay nauunawaan na niya ang ilang bagay na hindi niya alam habang naglalaro ng pick-me-up. Paminsan-minsan, ang mga bayani ay may iba't ibang kapangyarihan sa labanan kahit na nasa parehong ranggo, at mayroon silang isang bagay na pareho at yun ay hindi sila tamad sa kanilang pagsasanay. Napagtanto niya na ang pagsasanay ay hindi direktang nagpapataas ng mga stats o antas, ngunit pinapatalas ang pagkatuto ng kasanayan at pangkalahatang kahusayan. Sa pagninilay sa pagbubunyag na ito, napagtanto ni Han na hindi niya ito naisip agad, ngunit sa pag-iisip, nag-aalinlangan siya na sila ay artipisyal na intelihensya.
Ang mapanlikha na master ay agad na ikakategorize ang mga pangunahing bayani sa tatlong kategorya. Una ay ang mentalidad ng mga bayani, hindi alintana ng mga master ang mga bayani na madaling magpanik. Pangalawa ay ayon sa mga kasanayan, ang mga bayani na may mataas na ranggo ay nasama na may mga kasanayan na natutunan na, habang ang mga bayani na mababa ang ranggo ay may mga nakatagong talento kaya kailangan ng mga master na aktibong hanapin ang mga ito. At ang pangatlo ay ayon sa pisikal na kakayahan na sinusubukan ni Han na pagbutihin. Sa ikatlong araw ng pagsasanay nagsimulang mag-log-in ang master sa laro. Habang ang bida natin ay tiningnan ang kanyang mga katangian at umabot siya sa pang-5 antas. Kasama ng lakas, katalinuhan, tibay, at liksi, nakatanggap siya ng 2 natatanging kasanayan, low-rank swordsmanship level 1 at low-rank shield techniques. Naging determinado si Han na siya ay nakakuha ng 2 kasanayan mula sa pagsasanay at ginawa na ang lahat ng kanyang makakaya. Sinabi niya kay Jenna na nandito na ang master, na nagpagulat kay Jenna, na nagbigay ng sorpresa na tanong sa kanya kung ito'y ba nandito na. Na-curious si Han sa kanyang reaksyon, kaya't sinabi niya sa kanya na ito'y ikatlong araw na simula silang mapasok sa larong ito na kinokontrol ng isang tinatawag na master. Dahil dito, nakatanggap si Han ng abiso na nagsasaad na sinimulan na ng master ang proseso ng pagtawag. Sinabi niya kay Jenna na ang master ay nagsusama ng mga bagong bayani, ipinaliwanag na ang isang partido ay maaaring tumanggap ng 5 tao. Kaya malamang na ang master ay tatawag ng 3 bayani pa na sasama sa kanila. Ang Master Anything ay tumawag ng 3 bagong bayani na sina Aaron, Toby, at Yel Sons, na tila hindi alam kung ano ang nangyayari at kung nasaan sila. Nagsalita naman si Jenna na maghanda sila sa isang labanan at ipapaliwanag niya na lang ito kapag nasa ligtas na lugar na sila. Pagkatapos ay lumitaw si Isel at nagbukas ng pintuan na tinatawag na Crack of Space and Time. Ipinakita ng system na ang 3 bagong bayani ay sumali na sa kanilang party. Agad na hinikayat ni Han at Jenna ang mga bagong kasamahan na kumuha ng armas bago mahuli ang lahat. Ipinapakita ng sistema ang isang tip na ang mga bayani na walang armas ay papasok sa labanan gamit ang isang lumang bakal na espada, at ang isa ay magkakaroon ng armas kung ilalagay nila ang armas sa kanilang imbakan. At maaari ring piliin kung aling armas ang hawakan ng iba. Nakita ang mga bagong manlalaro sa partido. Iniisip ni Han na wala siyang armas na maibibigay sa kanila dahil ang mga tao noong nakaraang pagkakataon ay lahat namatay. Samantalang si Isel ay pinipilit ang mga bagong miyembro na pumasok sa portal habang sila ay sumisigaw sa kanya. Isa sa kanila ay humihingi ng tulong para maibalik sila, habang ang isa pa ay nagtatanong ng may pagdududa tungkol sa pagkakakilala at pinagmulan ni Isel. Sa tumitinding tensyon, nakialam si Jenna upang pigilan ang lalaking may madilim na tono na lalo pang saktan si Isel, na nagpasama ng galit sa kanya. Inakusahan siya ng lalaki na pumapanig siya kay Isel at tinanong kung may kinalaman siya sa pagdadala sa kanila sa lugar na ito. Agad na tinanggihan ni Jenna ang mga paratang, ipinaliwanag na siya rin ay hindi kusang napadpad dito. Samantala, habang papalapit si Han sa portal, sinabihan niya si Jenna na hindi ito ang tamang oras para ipaliwanag ang lahat. At sinabing malalaman din ng lalaki sa loob ng ilang minuto. Habang patuloy na sumisigaw ang mga bagong dating kay Isel, isa sa kanila ang nagsabi na ang kanyang asawa ay naghihintay upang ibalik siya, habang ang isa naman ay nagsabi na siya ay isang mahirap na magsasaka at wala siyang pera. Sinamahan ni Jenna si Han papunta sa portal, ipinahayag ang pag-aalala tungkol sa mga tao, at tinanong si Han kung mamamatay ba ang mga ito, na sinagot ni Han na hindi na kailangan pang alalahanin si Isel. Samantala, tinanggap ni Isel ang sitwasyon at nagturo ng mahigpit na aral sa 2 bagong dating. Habang ang ikatlo ay nagbigay ng taos-pusong paghingi ng tawad. Sa huli, nagpasya silang pumasok sa entrance ng portal ng may pag-aalinlangan. Nakangiti si Isel habang binabati sila ng pamamaalam, hinihimok silang tamasahin ang kanilang paglalakbay. Makikita natin ang notification ng sistema na nasa floor 2, at ang uri ng misyon ay conquest, at ang layunin ay patayin ang lahat ng mga kalaban. Maya-maya, ang mga miyembro ng partido ay nag-teleport sa floor 2, at habang ang iba pang 3 miyembro ay naguguluhan. Tinanong ni Han si Jenna kung siya ay handa na, at tiyak na sumang-ayon siya. Sa palapag na ito, ang mga kalaban ay mga level 3 goblins at prairie wolf, level 4, na nagdulot ng pagbaba ng stats nila Aaron, Toby, at Gelsons ng 30%.
Napansin ni Han na si Jenna ay nasa estado rin ng takot, at ang kanyang stats ay nabawasan din ng 30%, kaya tinukso siya ni Han ng kaunti at tinanong kung siya ba ay natatakot din. Ang kanyang ginawa ay lalo pang nagbigay ng takot sa kanya, at sumigaw si Jenna sa kanya na huwag siyang takutin ng ganoon. Pagkatapos ay itinalaga ni Han sa kanya na siya ang bahala sa dalawang goblins habang siya ang haharap sa mga lobo. Napansin ni Han na ang mga newbie ay walang tulong, kaya't hindi na niya ito pinansin. Habang ang takot ni Jenna ay nawala na. Pagkatapos ng ilang sandali ang mga halimaw ay sumugod papalapit sa kanya, habang si Han ay nanatili siyang nakatayo at handang harapin sila sa pag-atake. Sa determinasyon, tinaga niya ang isa sa mga lobo na tumalon upang atakihin siya. Gayunpaman, napagtanto niyang hindi ito namatay, na nagsospek siya na ito ay dahil sa mahinang kalidad ng armas. Sa kabila ng pagkaabala na ito, nananatiling alerto si Han at matagumpay na nakapagbigay ng isang tiyak na suntok sa isa sa mga lobo, na pinatumba ito sa isang mabilis na dagok ng kanyang espada. Mabilis na pinatay ng bida ang isang lobo, at nakita niya na may isa pang papalapit na lobo at mahusay na ginamit ang kanyang kalasag upang maiwasan ang kanilang mga pag-atake bago magbigay ng mga tiyak na pag-atake gamit ang kanyang espada, ay iniwan ito ang natitirang lobo at naglunsad ng matinding pag-atake na agad na ikinamatay ng mga ito. Matapos mapagtagumpayan ang mga lobo, nilaipat niya ang kanyang pansin sa mga goblins na napatay na ni Jenna sa kanyang mga pagpana. Pang-asar niyang sinabi kay Jenna na ginawa niyang mga tusukan ng karayom ang mga goblins sa kanyang tumpak na mga tira. Sa ganitong paraan, nalinis ang yugto at umangat ang kanilang mga antas. Napili si Han bilang MVP, at nakatanggap sila ng 5,000 gramo ng ginto, bakal na ore, at balat. Sa hindi nagtagal, lahat silang 5 ay na-transport pabalik, at pinuri sila ng sistema sa pag-clear ng ikalawang palapag. Ngunit habang sila ay bumabalik mula sa portal ng espasyo, bigla silang na-teleport sa ikatlong palapag, na nagpagulo sa isip ni Jenna. Sinabi ni Han sa kanya na ito ay kapareho ng nangyari noong pumunta sila sa ikalawang palapag. Ngayon, ipinapadala sila sa ikatlong palapag. Nag-iisip si Han na kung mayroon silang isang map-usok na master, baka diretso silang ipadala sa ikatlong palapag, ngunit nagtatanong siya kung ano ang mangyayari kung mangyari yun ngayon. Gayunpaman, siya ay huminga ng maluwag nang makatanggap siya ng abiso na nag-log out na ang master. Kaagad na sumulpot si Isel sa kanya, at sinasabi na siya ay pagod. Sinabi niyang kay Isel na sila ang mga nagtatrabaho, kaya't sila dapat ang magsasabing pagod. Habang tinitingnan ni Han Islat ang isang portal gate, nagtataka si Han kung isang palapag kada araw, at iniisip na kung ang oras dito ay 3 beses na mabagal kaysa sa waiting room, dapat silang mag-login muli sa loob ng 3 araw. Pagkatapos, tiningnan ni Han ang kanyang attribute window at napansin na siya ay umabot sa level 6, na May 13 sa 50 karanasang puntos. Bukod pa rito, napansin niyang bumaba ang kanyang katalinuhan ng 1 puntos, ngunit tumaas ang kanyang lakas ng 2 puntos, at ang pangkalahatang pag-unlad ng stats ay nananatiling 4 na puntos. Gayunpaman, tumaas ang kanyang level ng efficiency, na marahil ay patunay na ang kanyang pisikal na kakayahan ay umuusbong. Iniisip niya na hindi rin nagmamadali ang master para sa pag-unlad, at kung siya ay nanatili sa kung paano siya noong unang palapag, maaaring ito ay magsilbing panganib para sa lahat. Napansin ni Han ang mga newbies na sumisigaw kay Jenna, nagtatanong kung bakit kailangan nilang makipaglaban, at humihingi ng paliwanag kung nasaan sila, at kung ano ang mga halimaw na iyon. Iniisip ni Han na ang mga 1-star ay karaniwang mga tao na malayo sa larangan ng labanan. Narinig ni Han si Jenna na sinusubukan kumbinsihin ang mga bagong dating, sinasabi na kailangan nilang makipaglaban upang makaligtas. At dapat nila itong pag-isipan hanggang mamaya. Sinabi rin ng lalaki na paano ito makipaglaban sa mga halimaw kapag hindi pa siya kailanman humawak ng armas sa kanyang buhay. Sumagot si Jenna kahit siya mismo ay hindi pa nakahawak ng sandata. Iniisip ni Han na ngayon ay alam niya kung bakit tinatawag na basura ang mga 1-star. Isinasaalang-alang na sinabi ng 2-star na si Molmont na siya ay isang mercenary, at nagtatanong kung nangangahulugan ito na mas maraming combat-focused na propesyon ang mga sinusummon sa mas mataas na star levels. Ayon kay Han, ang mga high-class mercenaries ay hindi natataranta ng basta-basta, at kung ang master ay pumili ng isang star mercenary sa labanan, malamang sila ay magpapanik o matatakot. Gayunpaman,
hindi ganoon ang kaso sa mga 3 stars at pataas, dahil sila ay agad na sumusulong sa labanan. Nagtataka siya kung sila ay tinawag na may kaalaman na sa kanilang misyon, o kung alam nila ang kanilang layunin at kung bakit nila kailangan makipaglaban. Sa pag-iisip tungkol sa ugali ni Shay, nag-iisip si Han na maaaring alam niya ang kanilang misyon. Pagkatapos, lumapit si Jenna kay Han, sinasabing bakit mayroon ganoong mga klaseng tao, at tinanong kung maaari siyang tumulong sa kanya. Ngunit, sinagot siya ni Han kung bakit niya gugulin ang kanyang oras sa mga walang kwentang tao tulad nila, pero sumagot si Jenna na pareho silang dapat na kumbinsihin ang mga newbie na magpatuloy at upang gawin nilang mga kasangga, at sinabi din niya na mas mabuti nang may kasama kaysa sa wala. Idinagdag pa niya na mawawala rin ang mga ito at binigyang diin na makikita niya. Paliwanag ni Han na hindi ibig sabihin na mamamatay sila sa labanan, kundi kung mananatili silang ganyan, ay tiyak na mawawala sila. Pinayuhan ni Han si Jenna na sila ay magsasama sa susunod na laban, at pinayuhan siya na kalimutan na ang mga iyon. Di nagtagal, lumapit sa kanila ang lalaking may madilim na tono, nagsasabi na gusto niyang itanong sa kanila ang isang bagay. Ngunit, tinanggihan siya ni Han sa pamamagitan ng pagtingin sa ibang direksyon. Sinabing dapat itago ng lalaki ang kanyang mga iniisip dahil nakakabahala. Ang kanyang sagot ay nagpainis sa lalaki, nagalit na humawak sa damit ni Han, nagtatanong kung ano ang sinabi niya. Gayunpaman, hindi nagpatinag si Han at pinukpok ang mukha ng lalaki, na nagdulot sa kanya upang mahulog sa lupa. Upang ipakita ang kanyang dominasyon, tinawag ng ating bida na si Han ang mga bagong miyembro na bastos. Sinasabing ang mga bastos na ito ay naglalakad-lakad sa likod habang sila ay nagdurusa sa labanan. Pagkatapos, lumingon siya kay Jenna at sinabing ginawa na niya ang gusto niya, at tumugon si Jenna ng may malambing na ngiti. Nagpatuloy ang pagsasanay kinabukasan, at pagkatapos ng pangunahing ehersisyo, pumasok sina Jenna at Han sa pagsasanay sa armas. Nakatuon sina Han at Jenna sa pagpapahusay ng kanilang mga kasanayan. Si Han ay nag-eensayo gamit ang isang kahoy na espada at si Jenna ay nagpapahusay ng kanyang archery. Ang mga natatanging kasanayan ni Han sa beginner swordsmanship at beginner shield proficiency ay umangat sa level 2 sa pamamagitan ng pagsasanay. Habang sila ay abala sa pagsasanay, ang iba pang 3 miyembro ay hindi pumunta sa lugar ng pagsasanay dahil naglibot sila upang maghanap ng exit at sinabing aalis sila sa lugar na ito. Ngunit walang exit. Sa kabilang banda, patuloy sina Han at Jenna sa kanilang rehimen ng pagsasanay, habang si Jenna ay nagbabato ng kanyang mga pana kay Han habang siya ay nagpapalakas sa kanilang mga kasanayan. Bigla, isang arrow ang tumama sa binti ni Han, bagaman masakit, na kaya pa rin niyang tanggalin ito, na nagdulot kay Jenna na mag-alala para sa kanyang kalagayan. Paalala ni Han sa kanya na sinabi na niyang huwag mag-alala tungkol sa kanya at huwag itong mag-isip na ang lugar na ito ay pareho sa pisikal na mundo na tinutuluyan nila dati. Ipinaliwanag niya na ang mga sugat ay mabilis gumaling dito, na pinatunayan ng kanyang mabilis na paggaling mula sa pinsala. Bilang tugon sa sakit, ipinaalam ng sistema kay Han na nakuha niya ang kasanayan sa pain resistance. Gayunpaman, nagpatuloy si Han sa pagsasanay, tinitingnan ang sakit bilang patunay ng kanyang kasiglahan at ebidensya ng kanyang pag-iral. Nananatiling determinado si Han na magpatuloy sa pagpapabuti sa sarili, hindi alintana ang kanyang mga pagsubok. Binanggit ng sistema na ang kanyang beginner swordsmanship at beginner shield proficiency ay nagsanib sa isang bagong kasanayan. At nakuha niya ang beginner sword and shield proficiency. Kinabukasan sa Pick Me Up Realm, mahigpit na inutusan ni Isel ang 3 lalaki na pumunta sa plaza kapag dumating ang master. Samantala, ipinahayag ni Jenna ang kanyang determinasyon, sinasabi na ang patuloy na pagsasanay ay nagbigay sa kanya ng pagnanais na ipakita ang kanyang sarili. Napansin ni Han ang kanyang halatang kakayahan na mag-adjust, sinasabi na tila siya ay nag-a-adjust ng mas mabilis kaysa sa kanya, na sinasabi ni Jenna na siya ay matibay ang loob. Sa kabaligtaran, ang lalaki na may madilim na tono at ang magsasaka ay inilalabas ang kanilang pagkadismaya kay Isel, na humihingi na huwag silang ipadala sa labanan muli. Ang kanilang walang galang na pag-uugali ay nagpasiklab ng galit sa diwata, na nagbigay sa kanila ng mahigpit na parusa. Pagkatapos ng pagbugbog, ipinilit niyang pumasok sila sa arena. Sa kabila ng kanilang mga sugatang mukha, nagpasakop ang 3 lalaki sa kanyang utos. Sa ikatlong palapag, ang uri ng misyon ay subjugation,
at ang layunin ay alisin ang lahat ng mga kalaban. Tiniyak ni Han kay Jenna na hindi magiging mahirap ang paglilinis ng palapag dahil sa kanilang pinabuting kagamitan at taktika. Hinikayat siya na makipaglaban gaya ng kanilang pagsasanay, at matatag nilang hinarap ang hamon. Matapos matagumpay na malinis ang yugto, umangat si Jenna ng antas at kinilala bilang pinakamahalagang manlalaro sa palapag. Tumanggap siya ng gantimpala ng 7,000 gramo ng ginto, bakal na ore, at balat. Sinabi ni Jenna na sa tingin niya ay nakakakuha na siya ng kasanayan, na sinang-ayunan ni Han at binanggit na medyo nakakatamad ang pagkakataong ito. Habang nakatayo sa gilid, tinitingnan ni Jenna ang 3 kasamahan sa koponan. Sinasabi kay Han na tila wala pa rin silang balak makipaglaban. Hindi interesado si Han, sinasabing hindi ito mahalaga at idinagdag na ayaw niyang hatiin ang mga nakukuhang experience points sa mga tulad nila. Idinagdag niya na kung hindi sila makikilahok sa laban, hindi sila makakatanggap ng mga karanasang puntos. Habang nag-uusap ay biglang nag-notifika ang isang tips na kung saan pwede nitong subukang patakbuhin ang isang Wheel of Fortune para sa mga suwail na bayani, para maging maayos ang kanilang pag-uugali. Napansin ni Han ang isa pang window na pinapabalik sila sa floor 1, sinabi ni Han na ang master ay sinimulan gamitin ang Wheel of Fortune, at sinabi ni Jenna na mukhang hindi pa ito tapos. Biglang, ipinadala ng master ang mga miyembro ng partido pabalik sa floor 1, at lahat sila ay na-teleport sa unang palapag na may uri ng misyon na subjugation, at ang layunin ay alisin ang lahat ng mga kalaban. Madali ang pinatay ni Jenna ang karamihan sa mga halimaw at napili bilang mahalagang manlalaro. Matapos malinis ang unang stage ng floor 1, ay biglang nag-notifika ang system na pinapadala sila ulit sa unang palapag. Naisip ni Han na hindi sila papayagan ng master na magpahinga kung ganito lang naman natapasin para sa kanila ang ganitong yugto. Madaling tinapos nila Jenna at Han ang mga yugto sa pamamagitan ng pagpatay ng mga goblins at nakuha nila ang kanilang gantimpala. Nang paulit-ulit silang pinadala sa mga palapag para maglaban ay agad nagdulot ito ng pagkapagod sa kanilang dalawa. Matapos ang kanilang laban ay agad na transport sila pabalik sa tore, at habang lumalabas mula sa portal, ay sinabi ni Jenna na nasusuklim na siya, na nagtatanong kung gaano pa sila katagal na mag-aalaga sa mga walang silbi na miyembro. Pinayuhan siya ni Han na huwag mag-alala, binibigyang diin na matatapos din ito ngayon, na nagbigay kay Jenna ng pag-aalala kung ano ang ibig sabihin niya. Sinabi ni Jenna na tila may ibang plano para sa kanila ang master. At sumagot si Han na tila ang master ay maraming oras para mag-alaga o panatilihin ang mga walang silbi. Biglang binuksan ng master ang synthesis chamber, na nagdulot ng pagkalito sa mga walang silbi na miyembro at nagtataka kung ano ito. Pinili ng master ang mga bayani para sa drag and drop, kung saan ang isa ay isasakripisyo habang ang isa ay isasama sa synthesis, at ang isasakripisyong bayani ay mawawala o mamamatay. Samantala sinabi ni Han na yung mga hanggal na miyembro at walang silbi ay hindi alam kung kailan sila binibigyan ng pagkakataon para ipakita na sila ay karapat-dapat ngunit tila binaliwala nila lamang ito. Pinapakita ng system ang mapa ng kanilang plaza na kung saan makikita natin ang mga bawat function ng lugar at kung saan ito naruroon. Pinapakita rin dito ang bawat pangunahing lugar ng mapa na kung saan ang synthesis chamber ay ang pagkombina ng dalawang hero na kung saan ang isa ay isasakripisyo upang palakasin ang isa pang hero. Ang armory naman ay imbakan ng mga gamit na sandata sa laban at ang crack of space and time naman ay ang lugar o portal papunta sa mga palapag ng tower para sa labanan at ang training hall ay kung saan makapag-ensayo ang mga hero para palakasin ang kanilang stats o attributes at ang panghuli ay ang summoning hall para sa mga panibagong hero.